Tuwing kabilugan ng buwan, ang mga tiga-barangay Saging sa Makilala, North Cotabato natatakot na lumapit sa bahay na ito. Siyempre, sir, kay mangagat man, mahadlok ta eh. Ang kanilang kinatatakutan, hindi aswang, kundi isang buwaya. Opo, ang may-ari kasi ng bahay na ito, may pet o alagang buwaya. At lagi raw itong nakakataka sa hawla tuwing kabilugan ng buwan. Dako na kayo ng buaya, diba? Nya mahadlok may mugawas, kay basig mapakantaanan nila. Nakalabas daw po yung buhaya nila. Takot ako kasi may anak akong maliit dito. Baka makagat kami. Meron daw bahay sa Makilala, North Cotabato na ang alaga buwaya, yung totoo ha? Sinadya namin ang kinatatakutang bahay at pinatuloy kami ng may-ari, ang negosyanteng si Vincent. Hindi na raw kailangan pa ng hearing o trial. Inamin agad ni Vincent na siya'y guilty, Your Honor. May alaga akong buhaya for 16 years. Ito si Crocs, isang Philippine freshwater crocodile. Si Crocs po ay nasa 7 feet. Ang estimate ko, nasa 200 kilos. Simple lang alagaan. Dahil sa laki ni Crocs at hindi ligtas na makihalubilo sa iba nilang mga kasama, pinagawan siya ni Vincent ng sarili nitong hawla. Ito wala pa ito dati. Maliit pa lang itong bakal. So, parati siyang lumalabas. Kulungan na pinagawa ko, siyempre may drainage, tapos may bakal, parang rehas. So, every time ako maglinis sa kanya, ni-drain ko yung tubig. At taliwas sa akala natin na mapakaw ang mga buwaya, 1 hanggang 3 beses lang daw kada linggo ito pinapakain. Right. Kung gutom talaga siya, kumakain talaga siya ng 3 manok. At taliwas pa rin sa akala natin, ang mga buwaya, katulad ni Crocs, may kabusugan. Hindi katulad ng iba dyan. Kung busog siya, hindi na kumakain. Pinapababayaan lang niya yung pagkain sa pond niya. O hindi kagaya po ng mga politiko. Yun ang mga gahaman talaga. Kahit busog, ilalagay pa rin sa bulsa yung pera. Si Crocs, isa raw sa pinakaunang buwayang namataan sa bayan ng Makilala. Nakita siya ng mga mangingisda sa isang fish pond o palaisdaan taong 2009. Plano raw sanang patayin si Crocs noon hanggang sa ialok nila ito kay Vincent. Benta niya sa akin is 30 mil. Mahal ang benta. Kung hindi ko daw bilhin, is kakatayin nila, gawin nilang pulutan. Pagtingin ko sa pitaka ko, may 1,000 ako. So, sabi ko, okay na ba ito? Pangbili ninyo ng pulutan. So yun, binigay sa akin yung buhaya. Yung baby pa siya, binubuhat ko. Pero ang hindi raw maipaliwanag ni Vincent ang tila pag-iba ng ugali ng dambuhalan niyang alaga tuwing kabilugan ng buwan. Lumalabas siya sa kulungan. Mga 10 times siguro siya nakawala sa hula. Taka kami, bakit siya makaakyat na ang bigat niya? Pumasok yung kabilugan ng buwan doon sa cycle ng breeding nila na mas active sila. Maaring yung month na yon na breeding season nila, mas nagiging agresibo sila. 2 araw nilang hinanap si Crocs. Mabuti na lang at wala naman daw itong inatake. Kaya ang masasabi lang niya sa kanyang mga kapitbahay, safe ka! Kinaumagahan, nakita ko lang siya sa gilid ng bahay. Dali. So yun, tinawag ko mga tao ko, ipabalik ko sa kulungan. Yung mga kapitbahay namin dito, hindi na sila magdaan dito sa highway kasi nandoon daw ang buhaya ko sa swamp. Pero ang ilang kapitbahay ni Vincent, takot na maulit ang insidente. Kaya minsan na raw parang may nag-whistleblower o nagsumbong sa kanya sa mga otoridad. Pinuntahan ako ng taga-DNR dito. Saan ba daw ang lisensya ko? Wala akong napakitang documents. Sabi ko sa kanila na sige, kung bawal itong alagaan, pwede ko naman i-turn over sa inyo. Kunin nyo ngayon. So hindi nila kinuha sa akin. Kasi sabi nila, capable daw ako na mapakain sa buhaya ko. Nitong Huwebes, muling binisita ng Senro o ng Community Environment and Natural Resources Office si Crocs. Malawak po yung kulungan niya. Maayos naman po yung kalagayan. Mas napapakain po nila. Based sa Republic Act 9147, bawal talaga mag-alaga ng mga wildlife, lalo na yung crocodile, na wala tayong karapatan ng mga permit. Kuha lang tayo ng permit. Okay, sige po. Okay, next week. Susunod sa Navotas,
May namataan ding buwaya. Nag-enjoy siya yan. Spa time na yan. Maliit man, pero matapang. Never ako natakot. Okay na, behave na. Dito naman sa Navotas, may namataan ding buwaya. Pero hindi raw ito kinatatakutan. Sa halip, kinakatakyutan. Para kasi itong Nepo baby na alagang-alaga ng kanyang amo, ang veterinary medicine student na si Ron. Siya ang Philippine crocodile na si Amihan. Takot po ba kayo sa buhaya? Hindi po, pwede niyo pong hamasan sa likod para, di ba, hindi naman nakakatakot. Nariyang pinapaliguan gamit ang toothbrush. Okay na, behave na. Tinatanggal lang natin yung mga sludge, yung mga lumot sa mga scales niya. Para sure kami na malinis si Amihan para pag hinawakan. Nag-enjoy siya niyan. Spa time na yan. Usually, hindi namin siya tinatalian nung maliit. Pero dahil medyo malaki na si Amihan, it's better safe. Pagkatapos maligo, hilig naman daw nitong manood ng TV. Spoiled sa pagkain at ang kanyang paboritong mukbangin, hilaw na manok. Ang crocodile pala, hindi siya talaga normally greedy. Kasi kakain lang siya ng around 2 to 8% ng kanyang body weight every week. So, maliit na portion lang yun. Mag-aapat na taong gulang na si Amihan nung nabili ni Ron sa isang zoo sa Rizal taong 2021. Nasa 3 feet lang ang kanyang haba, 4 kilos ang timbang, simbigat daw ng isang bagong panganak na sanggol. Maliit man, pero matapang. Never ako natakot. Alam ko yung gestures niya, alam ko yung sounds niya. Alam ko yung paano siya magtampo, paano siya magalit. Basically, part siya ng life ko. Bata pa lang daw si Ron, hilig na niya ang exotic animals. Nanood ako ng Jurassic Park. So, sobrang na-amaze ako sa mga itsura nila. Is nung kakaedad na ako, nakakita ko ng crocodile. Sabi ko, very similar yung itsura niya sa mga dinosaurs. Para mas marami raw ang maka-appreciate sa mga buwaya, si Amihan parang politikong panauhing pandangal sa tuwing may pagtitipon sa kanilang eskwelahan. Ang mga buwayang nare-rescue naman sa wild sa Palawan, madalas i-turn over sa Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center sa Puerto Princesa City. So yun lang yung ating pinaparami, kinoconserve. Yung ating indigenous na Philippine crocodile. Pinapangalanan din ng mga ito na kadalasan hango sa lugar kung saan sila na-rescue. Gaya ng isang ito, si Aklan. Makikita mo nga lang minsan nasa ibabaw, parang hindi gumagalaw, nagbibilad sila sa araw. Ang pinakamalaki naman daw, si Makaraskas. Matagal na siya dito siguro mga late 80s and 90s pa siya dumating dito. Napakalakas ng bite force ng buhaya. Ika nga pagka sinagpang kang ganon ng buhaya, yung full grown na buhaya, siguro parang isang sasakyan. Ganun kadelikado ang buhaya. Kung makakita ka yan sa wild, wag mong lalapitan. Hindi lahat may papang na mag-alaga at magpalaki ng buwaya. Espesyal ang mga nilalang na ito. May mahalagang papel na ginagampanan. Bagamat mabangis, pinapanatili ng mga ito ang balanse sa kalikasan. Kumakain dahil kailangan, hindi dahil sa kasakiman. Kaya sa susunod na ihalin tulad sila sa mga kurakot, mahiya naman daw tayo. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.